Hi guys! My name is Frances and welcome to my channel. Or welcome back to my channel. Yeah, it's been a while since my last upload. Na-reformat kasi yung computer ko. So, all my recordings, all my bills, gone. As in zero. So, ngayon ulit ako nakapag-build. Ngayon ulit ako nakapag-record. So, I'm back. O, diba? And this time, nasabi ko nga kanina na na-reformat yung computer ko. So, I just went ahead and played The Sims and then, eto na. Nag-record ako. Akala ko nagre-record siya na maganda. All of a sudden, ililipat ko na siya doon sa aking video editing software. Hindi pala siya same format or hindi siya tinatanggap. Hi, so hindi siya compatible. So lahat ng ni-record ko, hindi rin po pwedeng i-edit or hindi ko pwedeng ipalabas dito. So para hindi masayang yung vinyl ko, naisip ko, itutour ko na lang kayo. Kasi excited ko naman ako dito sa ginawa kong to. Very, very proud ako kasi this is very, very Filipinized. Yeah. No? So, gusto ko makita ninyo yung ginawa ko talaga na very Filipino. Disclaimer, hindi ito yung mga typical builds na makikita natin sa gallery na Filipino old houses or yung mga Spanish era na mga bahay or bahay kubo style. Okay? This is Filipino houses na very now. Yeah. Very now, very 90s to 2000s, ganyan. Hindi siya modern na modern house, pero ito pa rin yung makikita mo sa bawat kanto, sa mga regular na community sa Philippines, sa city. So, without further much ado, here it is! Tada! Yes! It's a sari store! A house with a sari store. Syempre, ano pa nga ba ang pinakamaganda? Puntahan na natin. Yan. Dito, makikita nyo, meron pa tayong poste ng kuryente, na merong ilaw. Mga normal talaga na makikita sa atin dito sa Pilipinas. Siyempre, sa bawat kanto, may kasari-sari store. So, meron tayong sari-sari store dito. Yan. Dito sa sari-sari store, hindi mawawala dito ang tambayan. Siyempre, kaya merong mga upuan dyan sa labas ng tindahan. Tapos meron din dito, itong kulay blue na to, para siyang, kumari, piso net. Yan. Tapos, may basurahan na din, para yung bibili na soft drinks, dyan nila ilalagay na. Yan. And then, dito, sabi ko nga, very Filipinized na itong bahay na to, no? Meron akong nilagay na mga fairy lights kasi it's Christmas. Yes, March pa lang, pero Christmas pa rin sa Philippines. Kasi niisip ko, sa Philippines, mahaba talaga ang Pasko natin eh. So, why not make it all year round na lang, diba? So, pasukin natin yung bahay ni landlord. Yes, yung landlord, naisip ko, siya na rin yung may-ari ng sari-sari store. So, talagang stay at home talaga yung ating mga Sims dito. Yan. Welcome! So, as you can see, meron tayong Christmas tree. Kasi nga, Paskong-Pasko pa rin sa Pinas. Every day is Christmas. Yan. So, ang theme nitong bahay na to, it's parang green talaga siya. Greenhouse. And then, napakasimple lang na. Ito yung sala natin. Itong isang to, itong upuan na nakahiwalay. Kunwari, tumba-tumba yan. Yan. Limited kasi yung packs na meron ako. So, alam mo na, nagtitipid sa Pilipinas. And then, ito naman, sa left side naman ng bahay, pagpasok mo, nandito na yung kitchen and yung dining. Very simple lang siya. Tapos, di ba sa regular houses natin, talaga meron ganito, may mga plates talaga na mga nakasabit na ganyan eh. Usual natin nakikita yan sa mga old houses. Tapos, ito pa. Karamihan talaga ng bahay dito sa Pilipinas merong Last Supper. Diba? Oh,
And of course, ito yung ating CR. Very simple. Ito, ang iyong shower. Pero syempre sa Pilipinas, wala naman ng naka-exclusive para ganun. Kaya lang, wala naman akong university pack. So, wala ako yung stand-alone lang na shower lang talaga. So, okay na yan. And then, dito naman, pag pumasok ka pa dito, para lang siyang extension ng bahay. Ito ang iyong sari-sari store. So, ito na yung mga paninda niya. Nasa shelves. And then, meron siyang table dito para kunwari dyan siya nagkakashare, nagbabala-balanse. Yan, and mga paninda niya. And then, dito yung sa labas ng tindahan. Ito yung sinasabi kong parang extension lang siya ng house kasi yung buong bahay kulay green yung kanyang pintura. Pero ito, di ba? Parang hindi siya finished. Yan. So, syempre dito sa loob ng tindahan, meron tayong ref para sa mga bibili na soft drinks. Yan. Tapos, meron din tayong mag-shelves dito. Syempre, bookshelves yan. Pero, isipin na lang natin, make believe na lang, di ba? Na paninda yan. Ang daming tinda. And then, may cash pa. Ayan, laki-laki. May cash tayo dyan. Ibig sabihin, malaki ang benta ni Mudra. And then, dito naman sa stairs, pag-akyat, kaya tayo dito sa hagdan. Meron ditong several rooms. Unahin natin itong nasa rightmost, pinakamalapit sa stairs. Ito ay ang teenager room. Yan. Very simple lang. Pang lalaki, yung setup niya. Very neat, di ba? And then, dito naman sa kabilang room, this one is for a child. Meron lang siyang mga konting gamit. And then, dito naman sa next is yung primary bedroom. Yan, marami silang wardrobe. Kunwari, marami silang damit. Diba? Very, very simple lang. Wala naman masyadong kakaiba. And then, meron ditong balcony. Yan. Ito yung nakita natin sa labas. Nandiyan yung mga fairy lights natin. Okay. So, baba na tayo. So, dito sa labas, andito yung papunta naman yung sa tindahan, malapit sa tindahan, andito yung gate papunta sa mga nagre-rent sa ating landlord. Diba? So, ito, may sasakyan pa dyan. Wari, bumibili yan dyan sa tindahan. Tapos, syempre, sa common area, open to sa gabi. So, merong nag-vandal. Meron ding basurahan sa labas para dyan sila magtatapan ng basura nila. Madaling pick upin ng basurero. And then, may segregation kaya may black tsaka color green. And then, ito na yung sa rental natin. Yan. Meron ditong 4 na bahay na for rent. Yan. So, itong isang to, ito lang yung may allocation talaga na parking or yung garage na. Siya lang ang may garahe na sarili. So, mas mahal yung renta niya kaysa sa iba dapat. Kasi, kanya yung kanya yung garahe na yan. And then, pasok tayo dito sa unang bahay natin. Pagpasok dito sa bahay, yan. As you can see, plain lang siya. Medyo white, tapos may accent wall lang tayo na brownish, parang copper. Yan. Etong sofa na to, provided na yan ng ating landlord. Yung mga gamit dyan, provided na ng landlord yan. Sa kitchen, very simple lang din yung kitchen. Tapos, meron pa rin Christmas tree, syempre, kasi Christmas nga sa Pilipinas, araw-araw. Yan. Ito naman yung CR niya. Very simple lang din, maliit lang. And then, akyat tayo.
Pag-akyat, meron ditong mini sala. Ano lang siya, parang tambayan para pag nagpa-practice sila mag-guitar. So, yung scene titira dito, kunwari ano siya, into music. Yan. And then this one, ito yung pang anak. Yan. So, may double deck siya dito. Tapos sa baba, dyan siya mag-aaral. Yan. Tapos, ito para sa pang toddler. And then, yan, mga toys niya. Yes, may toddler tayo pero wala tayong bathtub. Kasi, sino ba naman sa Pilipinas na may bathtub? Na apartment lang may bathtub ka pa. Napaka, dalang kung makakakita ka man. Diba? And this is the primary bedroom. Oh, diba? Very simple lang kanyang arrangement. Very maliwalas, kaya white lang talaga yung mga walls. Diba? Very simple. And then next, diba tayo? Punta tayo dun sa kabilang bahay. Halos pare-pares na. Siyempre, pagka nagpiparenta ka, hindi ka naman mag-iiba-iba ng ayos ng bahay masyado. Isa lang yung floor plan. O, ito naman, nakaluwag-luwag siya. Nagpalit ng, ng sofa. Meron siyang sarili ng set. O, ito naman, ang theme naman ng bahay na to is green. Yan, diba? Moss green. Itong provided na to ng landlord. Yan. Very simple. Same lang yung CR. So, akit tayo sa taas to check kung ano meron sa taas, no? Okay. This time naman, ang ginawa ko dito is, kunwari, artist naman siya. Yan. So, kunwari, yan yung ipipaint niya. Yung bottle, may books na nasa chairs. Chair lang pala, isa lang siya. Ayan. Ito naman yung pambatang room. Same na same din siya. Pinalitan ko ng colors. Blue and pink naman ito. Ayan. Okay. And then, dito, sa primary bedroom, same lang yung kanyang cabinets. Pero, pagdating dito, pinalitan ko yung orientation ng bed kasi wala naman na rin bintana. Dahil nga, wall yung kabila. Diba? So, pinagana ko na lang yung harap ng bintana. Next naman, natin is ito ng third house. Parang naka-mirrored lang talaga siya. Oh, diba? This one, ganyan pa rin yung foyer na. And then, blue naman to. Ito na yung provided din na sofa set ng landlord, hindi niya na rin pinalitan. Hindi pa siya nakakaluwag-luwag. Ayan. So, this time, nandito naman din yung kanyang bintana din. Wala rin dito sa kabilang side. So, akit tayo. Okay. This time, ginawa ko naman siyang study area bilang marami na nag-work from home. Yan. Or para sa school works ng mga bata. Meron silang space dyan. Ito kasi yung kids room. Yan. Blue yung ang theme na tong bahay. Pero this time, ginawa ko dito sa kwarto, ginawa ko siyang purplish. Kasi kunwari, yan yung mga BTS. Yan, mga posters nila. Avid fans sila ng BTS, so may mga ganyan. Okay. Next is the primary bedroom. Same format. Iniba ko lang ang kulay. Tapos, dito tayo sa kabilang house. Ito yung mas mahal na rent kasi meron siyang sarili ng garahe. No? So, this one. Yan. Oh, diba? This one, black naman yung kanyang accent wall. And then, yan. So, may black and white na yung kanyang bahay. Iba rin yung sofa niya kasi nakakaluwag-luwag siya.
And then, same lang yung ating CR as well as yung ating dining and kitchen. Pero this time, dito sa taas, ginawa ko rin siyang work from home. Pero this time, dito naman, ginawa ko siyang very, very neat lang. Yung mga kwarto ng mga anak. Very, very neat lang siya. Wala siya masyadong arte, as in pink walls, pink bed sheets, pink curtains. That's it. Yun na. Diba? And then, dito naman sa kabila, same format din yung ating primary bedroom. Yan. Yung orientation niya same lang. Pupunta lang dito sa harap. So, yun. O, diba? Ganyan lang naman talaga kasimple ang mga apartments dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman talaga exaggerated. Diba? Tsaka, ang maganda dito, syempre, hindi mawawala ang pinaka-center of attraction. Kasi kahit saan, kung kahit saan merong sari-sari store, kahit saan din makakakita ka nito. Yes. Ano ba to? Diba? Ano ba yan? Sabihin nyo, okay? Ito ay improvised na basketball court. Kasi wala akong university. So, wala akong ganito. Wala akong hoop ng basketball. So, pwede na yan. Sa atin nga dito sa Pilipinas, basta may poste, makakabitan nila ng kahit anong ring, diba? Kahit ring lang yan, kahit walang net, kahit walang basket mismo, okay na yan. Basta masaya sa Pilipinas, diba? Pero naman dito talaga sa atin. So, that's it. I hope you enjoyed our tour. Very excited ako kasi very Filipinized talaga tong ginawa kong to eh. And sana na-appreciate nyo at least na meron kayong idea na bago para sa mga susunod nyong builds, diba? Or kung gusto nyo, pwede nyo rin syempre i-download to sa aking EAID na Sims Frances. Parehas lang nitong ating YouTube channel, Sims Frances. Yan. So, that's it for now. I hope you enjoyed our tour. I hope na marami kayong idea na nakuha. So, see you next time. Don't forget to hit the notification bell, click the like button, and subscribe. Bye!